Magandang araw po sa inyo. Ako po si Leonardo Gahe. Ang akin pong iuulat ngayon ay ang wika at wikang pambansa, wikang akademiko. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas. Upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan, ginagamit ang pamamarang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng ugnayan, pagkakaunawan tungo sa pagkakaisa. Meron din tayong tinatawag na katuturan at katangian. Ano nga ba ang katuturang wika? Ang katuturang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao gamit ang makahulugan, tunog o simbolo. Ito ang pangunahin at pinakamalinaw na anyo ng simbolikong gawain pantao. Batay sa ibinigay na katuturan ng wika ni Gleason, mayroong dalawang masistemang balangkas na kinakailangang bigyan ng pansin sa usapin ng wika. Bilang isa, balangkas ng mga tunog, at bilang dalawa, balanagkas ng kahulugan. Mula rito, ang wika ay may tiyak na dami ng mga tunog na pinagsasama-sama sa isang sistematikong paraan upang makabuo ng mga makahulugang unit tulad ng salita. Habang ang mga salita ay pinagsasama-sama upang makabuo ng mga parilala at pangungusap, at ang mga pangungusap ay ipinagsasama-sama upang makabuo ng makabuluhang diskurso. Atin namang iulat ang katangian ng wika ayon kay Henry Gleason. Ang katangian ay buhay at dinamiko ang wika. Kaya naman, nagtataglay ito ng mga katangiang nakabatay sa kakayahan nitong maiayon sa ginagalawang lipunan. Ating ipahayag ang 7 katangian ng wika. Number 1. Masistemang balangkas. Ang wika ay may sinusunod na kaayusan o balangkas ng pagkakabuo. Number 2. Sinasalitang tunog. Ang wika ay tunog ng nalikha sa pamamagitan ng mga bahagi ng bibig, at mga tunog na ito ay makabuluhan, phenomena. Number 3. Pinili at isinasaayos sa paraang arbitaryo. Nabuo ang wika batay sa napagkasunduang termino ng mga tao sa isang komunidad. Ang isang lipunan ay maaaring makabuo ng salita o wika alinsunod sa kanilang napagkasunduan o natural na pag-aral. Number 4. Kabuhol ng kultura. Ang pagkakaroon ng wika ay pagkakaroon ng kultura. Lagit-lagi nakaugat ang pag-usbong ng wika sa kulturang nakaugnay ang bawat taong nasa iisang lipunan. Halimbawa, sa wikang Pilipino, maraming katumbas ang salitang Ingles na rice dahil sa pagiging natural na bahagi nito sa ating pamumuhay. Sa kabilang banda, walang katumbas ng wikang Pilipino ang salitang Ingles na snow dahil hindi naman ito bahagi ng ating pamumuhay pagdating sa usapin ng klima. Number 5. Ginagamit sa komunikasyon. Number 6. Natatangi. Ang pagkakaiba, ang kultura ng isang lipunan ay pagkakaiba rin ng wikang ginagamit sa loob nito. Walang wikang mas mataas sa iba dahil walang kulturang nakakaangat sa ibang kultura, pantay ang lahat ng ito. Dinamiko. Patuloy na nagbabago, marapat nating itinuring ang wikang bilang isang organismong may kakayahang magbago batay sa pangangailangan ng lipunan at panahon.